Andito na po tayo muli, mag-aaral po ulit tayo. So, ire-ready lang po natin muli ang ating puso, nawa tulungan tayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng lahat ng bagay, langit at lupa. Nawa ay ang ating puso ay handa niya, maging ang ating isipan at ang ating spiritual. So, ang pamagat po ng ating pag-aaralan, ang title po nito, Aktibong Pagsunod ng Buhay ni Kristo, Walang Pag-asa Kung Wala Ito. Okay. Kaya we thankful po sa ating Diyos sa kanyang aktibong pagsunod ng ating Panginoong Hesus. So, yung active obedience ni Kristo, yung aktibong pagsunod po niya, kung wala po ito, wala po tayong pag-asa. Hindi lamang po yung kanyang kamatayan, yung kanyang pagkabuhay, hindi lamang po yung kanyang death and resurrection, pati po yung kanyang active obedience sa kalooban po ng ating Diyos Amang sumasalangit. Kung wala po yun, wala pong pag-asa ang ating kaligtasan. Hindi po tayo makakapasok in short sa heaven. Okay? So, ito pong active obedience na ito na ating pong pag-uusapan ngayon ni Kristo ay isang kinakailangang requirement, kinakailangang elemento para po sa tinatawag natin na Gospel of Jesus Christ. Familiar term po yun, yung pong salitang gospel or good news. So, ngayong gabi po nais po natin na palalimin pa po ito in a way na para po yung pong mga information na maipabot po natin sa bawat isa by knowledge is ma-share din po na, at kung lulobin po ng Panginoon, magamit nyo rin po sa, lalo na po sa mga hindi pa po, nakakarinig po ng gospel. Okay. Normally, pag narinig po natin ang salitang gospel, ito po ay exclusive death and resurrection of the Lord Jesus Christ. Yun po yung normal nating naririnig na definition, Ito po yung kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Pag narinig po natin yung salitang gospel, po? At kapag wala po yung pagdanak po ng dugo, yung shedding of the blood, is wala pong remission of sin. Ibig sabihin, walang kapatawaran ng kasalanan kapag walang pagdanak ng dugo. Yun po yung naririnig po natin. Na kung saan si Kristo naman bilang kahalili, tinatawag natin na substitutionary death upon the cross. Okay, so siya po si Kristo po, sa pamamagitan po niya, dinala po niya yung mga kasalanan po natin, na siya po yung kapalit, na siya po yung namatay doon po sa cross ng Kalbaryo. Okay? Na kung saan si Jesus, siya na po yung naging propitiated o yung word na conciliated, the righteous anger of God towards us. Si Jesus po yung naging pampalubag loob. In short, siya po yung naging daan para magkasundo po ang Diyos at sa ating mga tao. Bilang siya po ang ating Panginoon na matuwid na Diyos, na kung saan ang Diyos Amang sumasalangit ay, of course, galit po sa kasalanan. Pero dahil kay Kristo, sa ginawa ni Kristo, na kung saan ang Diyos Ama rin ang nagbigay sa atin. So, siya po yung naging propitiated dun sa righteous anger ng Diyos Ama para sa atin. Siya po yung naging daan para maging kasundo po natin ng Diyos, si Jesus. Okay. Yung pong nais ko pong lagyan, dagdagan po ng konting paliwanag po yung salitang propitiation. Ang spelling po nito is Propitiation. Propitiation. Ayon po sa Gospel Coalition, ang salitang propitiate, ang meaning po niya is to satisfy the wrath of God against sin, upang bigyan kasiyahan ang puot ng Diyos laban sa kasalanan. Okay, at alam naman po ng lahat sa atin na tayo pong mga tao ay naging makasalanan sa harap ng Diyos. Okay, pero si Jesus, si Lord, siya yung naging daan para dun sa reconciliation, para yung word na to turn away God's wrath, para mawala po at ilayo po yung galit ng Diyos sa atin. Siya po yung naging way po, And another thing is to offer a sacrifice that appeases God's judgment. God's just judgment. Okay, si Jesus ang ginawang alay upang maging hain na pampalubag loob
sa makatarungang paghatol ng Diyos. Ang Diyos po ay makatarungan. Ang Diyos po ay mapagmahal, maibigin. At at the same time, nandun po din yung kanyang pagiging makatarungan. Okay? Nandun din po yung puot niya sa kasalanan. Okay? Yung tinatawag natin na righteous anger. Righteous anger against us. Against our sin. Okay? Hindi lamang po yun, Hindi lamang po si Jesus ang naging propitiator o naging tagapagpalubag loob sa galit po ng Diyos. Ibig sabihin po na yung word na propitiation, ito po ay pagkakaroon ng pagbawi ng pabor. Okay? Yung pabor natin ay muli nating nabawi mula sa Diyos dahil kay Jesus. Baga siya yung naging daan para masatisfy po muli again yung justice, yung katarungan, yung justice of God. Okay. And also, yun na nga po, naririnig po natin ito, siya yung naging daan, siya yung tumubos sa lahat ng ating tinatawag na kasalanan, yung slavery market of sin and Satan. Okay? Kumbaga, yung ating pagiging alipin natin sa kasalanan, siya po yung tumubos. Mula sa pagka-embargo natin sa kasalanan, mula kay Satanas. Si Jesus po yan, Si Jesus din yung naging daan again para tayo maging kasundo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sa Colossians chapter 1 verse 20. Pwede po natin tingnan. Ito po ang sabi sa ESV. And through Him, sa pamamagitan po ni Jesus, and through Him to reconcile. Narinig po, To reconcile to Himself all things were on earth or in heaven, making peace by the blood of His cross. Sapagkat minarapat ng Diyos, ito po yung Tagalog, na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. At ito po yung pinopoint po doon. At sa pamamagitan ng anak, sa pamamagitan po ni Jesus, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o lupa, ay ipagkasundo sa Kanya. Hindi po ba magandang balita po yun? Naging kasundo po tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Dati, sabi niyang 21, dati kayo malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-isip ng masasama. So it means before, nung hindi pa tayo born again, yun po yung kalalagayan po natin. Nag-iisip po tayo ng masama, okay? Gumagawa tayo ng masama against dun po sa kalooban ng Diyos. Sabi niya, kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya. Sabi ng 22, ngunit naging tao ang anak ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay ay ipinagkasundo kayo sa Diyos. At doon po yung salitang ipinagkasundo, yung reconciliation. Okay, so nang sa gayon ay maiharap kayong banal, walang kapintasan at walang dumis. Okay. Yung pong salitang reconcile all things to Himself, pinagkasundo niya tayo lahat ng bagay sa kanyang sarili. Yung po galing sa salitang Griego, yung word na reconcile sa English ay, ibig sabihin po niya ay to change or exchange. Yung salitang reconcile in English term. Sa New Testament, yung reconcile, ibig sabihin po nito, ang meaning po niya is to change in the sinner's relationship to God. Kung nung dati ay naging kaaway tayo ng Diyos, so nagkaroon ng change, nagkaroon ng pagbabago. Nagkaroon tayo ng dahilan, paraan para maging kasundo po tayo ng Diyos. Okay? Yung salitang reconcile is to change in the sinner's relationship to God. Okay, ganun po yung kahulugan po niya. Alright. Then sa Romans chapter 5 verse 10, bilang karagdagan po, For if while we were enemies, noon po tayo kaaway, sabi niya, but we were reconciled to God by the death of His Son. Much more, now that we are reconciled, shall we be saved by His life. Dati mga kaaway tayo ng Diyos, sabi ng Romans 5:10, according to Paul. Ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Dahil sa pagkamatay ni Jesus, pero hindi lang siya nanatili sa kamatayan, siya po'y muling nabuhay. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Yun po yung assurance na binibigay po ng Diyos sa atin. Tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Okay? Sarado po yung assurance para sa ating mga Kristiyano. So we are saved by His life. Tayo po niligtas. According to Romans 5:10, we are saved by His life. Kung noon tayo naging mga kaaway ng Diyos, again,
yung kanyang kamatayan, okay, ay naging dahilan para maging kasundo tayo ng Diyos. Di po ba yun po yung good news? Ano po? So, sure na po yan, certain na po yun, kumbaga, na tayong lahat ay mga anak ng Diyos. Na doon sa mga tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay God's children. Alright? Okay, so then, kumbaga dahil sa kay Jesus bilang ating tagapagligtas, siya yung ating naging sa pamamagitan ng kanyang, of course, ng kanyang kapangyarihan at ng kanyang buhay. Yun na nga po, we are na dun sa circle na tayo po ay kanyang iniingatan. Sa 2 Corinthians chapter 5, verse 18 to 20, ito naman po yung binabanggit po doon, with regards po doon sa reconciliation. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sino pong gumawa? Sabi po doon ay ang Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya kaming mga kaibigan, according to Paul, sa taga-Corinthians, at hindi nakaaway. Okay? Ibinilang na niya kaming mga kaibigan, at hindi nakaaway. At pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod nang sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. So pag ang isang tao po mga kapatid ay na-reconciled o naging kasundo ng Diyos, alam niyo po yung relasyon niya sa Diyos ay nare-restore. Kung yung noon ay naging kaaway ang tao ng Diyos dahil sa kasalanan, pero yun nga po ang ginawa ng Diyos at pinlano ng Diyos noong una pa man. Okay? So, nagkaroon po tayo ng pakikipagkasundo at muli tayong naibalik sa presensya at tamang relasyon sa ating Diyos dahil kay Kristo. Okay? So, nandun po yung kanyang pagkabuhay bilang ebidensya at bilang sinasabi po nating vindication or evidence na yung kanyang pagkabuhay ay pagpapatunay. Baging yung kanyang, of course, yung kanyang kamatayan sa cross, ay talagang ang ating Panginoon ay siyang ating tagapagligtas. Sa 1 Corinthians 15, verse 3 and 4, alam niyo po, dinidefine po doon ang kahulugan po ng gospel. Pag binasa po natin ito, for I delivered to you of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the scripture, that He was buried, He was raised on the third day in accordance with the scripture. Okay, sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalaga sa lahat. Alam niyo po yung pinakamahalaga sa lahat na sinasabi po ni Paul ay yung gospel, yung mabuting balita. Ang tinanggap ko rin. So, ibig sabihin si Pablo ay tumanggap din ng mabuting balita. Na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Okay, tulad ng sinasabi ng kasulatan. Sa verse 4, inilibing siya, si Jesus. Okay, dahil siya namatay, siya inilibing at muling nabuhay. Okay, nagkaroon ng resurrection sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan. So, yun po yung meaning ng gospel. Pero ngayong gabi po, nais po nating unawain yung mas higit pa na maaari pong magbigay at madagdagan, karagdagang essence po ng kahulugan ng gospel. Okay, pagdating po sa gospel o yung word na Evangelion of Christ. Evangelion of Christ. So, hindi lamang po tayo naligtas dahil sa kanyang kamatayan. Okay. Tayo rin ay naligtas sa pamamagitan ng kanyang buhay. Buhay po ni Kristo. Again, hindi lamang po tayo naligtas dahil sa kanyang death and resurrection, but also by His life. So, yun po yung element na kailangan po nating unawain po. So, hindi lamang po dahil sa kamatayan ni Kristo, pati po yung naging buhay niya. Yung perfect obedience niya sa will ng ating Diyos Ama. Okay, so atin pong mga ilang saglit lang, i-explain po natin kung bakit po Alright, so, yun po ang nais po natin ngayon is magkaroon po ng full understanding dun sa gospel. Alright? Dun sa lecture na ito ay titingnan po natin, i-address po natin kung ano po yung naging aktibong pagsunod ni Kristo. Okay. So, ito po ay talagang kailangan yung kanyang perfect obedience. Walang sino mang tao, of course, ang ating Panginoon ay Diyos na naging tao. Walang kahit sino mang tao nagkaroon ng perfect obedience para makamtan, mag-gain yung tinatawag po natin na perfect righteousness.
perfect righteousness. Lahat po tayo nag-fail, tama po ba? Pero si Jesus, never po siya nag-fail. Even though siya po'y dumaan sa napakaraming temptation. So ito po'y fundamental sa gospel. Okay? Not only the death of Christ, we are saved, but also yung life, yung active obedience po ni Christ, ay napaka-importante rin po, ano? Sapagkat kung wala pong active obedience of Christ, okay, so when we talk about active obedience, ibig sabihin po nun, yung buong buhay po ni Christ ay nabuhay po siya sa pagsunod sa batas ng Diyos. Okay, sa batas ng Diyos. Na kung saan araw-araw ay nabe-break po natin yung batas ng Diyos. Pero si Kristo, doon po yung buong buhay niya, nilaan niya for obedience dun sa law of God na sinasabi. Okay, again, when we say active obedience of Christ, it means that Jesus was under the law. Si Jesus po ay nasa ilalim ng batas. Pero sa totoo lang, yung pong batas na ito ng Diyos, ay siya rin po ang nagbigay. Okay, nakikita niyo po yung essence doon, ano? Siya po ay naging masunurin sa batas na ito araw-araw. Nakabaligtaran naman sa atin na yung batas naman na ito ay madalas nating nabe-break ng paulit-ulit, ng paulit-ulit, ng paulit-ulit. Pero ang ating Panginoong Hesus, He perfectly obeyed dun sa batas ng Diyos. Okay, hindi lamang po siya namatay sa cross on our behalf. Hindi lamang po siya namatay on our behalf. Pero siya po ay nabuhay in our behalf also, in our place. Okay? So, yung kanyang pagsunod sa batas ay naging dahilan para maibilang tayo, maibilang sa atin yung word na act of justification of faith. So, yung kanyang gawang pagsunod ay nagkaroon po ng pagbilang sa atin ng tinatawag ng act of justification of faith o yung gawa ng katwiran sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Okay. Ngayon, nais po naman nating tingnan at silipin ang kahulugan ng salitang justification. Pakinggan niyo po. Pag sinabi po natin justification, it is the action of declaring or making righteous in the sight of God. Kumbaga, ito po ay dinideklara po ang isang taong sumasampalataya sa Diyos bilang isang taong matuwid. Ang Diyos lang po makagawa nun sa mata ng Diyos, sa paningin ng Diyos. Okay. So dahil sa kanyang obedience dun sa law na sinasabi sa batas ng Diyos, yung pagsunod po ni Lord, ni Jesus, binibilang po sa atin yung gawa ng katwiran. Again, yung act of justification. Dahil po sa ginawa po ng ating Panginoong Hesus, hindi po tayo naging righteous dahil sa ginawa po natin. Alright? Pero dun sa ginawa po ni Kristo para sa atin. So when we say the word justification is from the word justify. Ang salitang justify meaning to declare righteous. Pinapahayag po tayo, dinedeklara po tayo bilang isang matuwid sa harapan ng Diyos. Righteous. Yun po dahil kay Kristo. So it is an act by God. Ito po ay gawa ng Diyos, hindi po gawa natin. Ano? Doon po ay pinopronounce po niya ang isang sinner, ang isang makasalanan, being righteous. Okay? Because of the sinner's faith in Christ. Tayo pong makasalanan, nandun po yung paglagak, paglalaan, pagbibigay ng pananampalataya po natin kay Kristo. Pinopronounce po tayo na bilang isang matuwid. Kaya importante po yung faith. Kung wala po yung faith kay Kristo, wala pong justification magaganap para sa atin. Kaya it's by grace and by mercies of God. Okay, hindi po tayo niligtas dahil sa gawa po natin, pero dahil sa kanyang awa at biyaya. Amen. Ngayon, dahil sa ginawa ni Kristo, since ang ating Panginoon ay, as I said, siya po ay nabuhay ng may katwiran, at siya is dahil sa pagsunod niya sa batas ng Diyos, yung act of obedience na ito, act of obedience, alam niyo po, kine-credit po yun sa ating account. Sa ating account. So, yung dating hindi tayo righteous, of course, hindi naman tayo righteous, pero dahil sa ginawa po ni Kristo, tayo naging righteous. Kine-credit po yun sa atin. Ibinibigay po niya yung righteousness niya para sa ating mga sumasampalataya sa Kanya. So, ibig sabihin ng righteousness, alam niyo po yung nagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Ikaw at ako. Okay, dahil sa pananampalataya natin kay Kristo. So, ngayon, hindi lamang tayo dinaramitan ng Panginoon ng katwiran o ng righteousness.
Hindi lamang po ito basta na-create lang niya mula sa wala. Nagagets niyo po ako. Yung practical righteousness niya po na nakamit, ito pong practical righteousness na ito ay nag-gain or na-achieve, natanggap ni Kristo nung si Kristo po ay nabubuhay pa under the law of God. Again, si Kristo ay naging matuwid dahil sa kanyang perfect obedience dun sa law, dun sa kalooban ng Diyos, dun sa batas ng Diyos, dun sa kautusan ng Diyos. So, ganun po ang naganap. So, nakuha niya yung tinatawag na righteousness, yung katwiran. Mahalaga po yun, yung kanyang buhay. Okay? Kumbaga, sinecured po niya, tiniyak po niya, diniposito po niya sa ating account yung tinatawag na act of justification. Na-justify po tayo, dineclare po tayo na righteous in the sight of God. Ganun po, kahalaga po yung ginawa po ni Kristo nung siya'y nabuhay. Again, hindi lamang po siya basta namatay, nabuhay after 3 days, pero yung perfect obedience niya, yung perfectong pagsunod niya sa Diyos, nagkamit po siya ng perfect righteousness na ini-impute naman po yun para sa ating mga sumasampalataya sa Kanya. Okay, so ganun po yun. Halimbawa, sa isang bank account natin, kunwari lang po wala tayong laman, yung bangko natin, wala laman yung account natin. So, ang ginawa po ng Diyos, nilagyan niya po yung account natin. Nilagyan po niya ng righteousness yung buhay po natin. Ayon po sa pananampalataya natin sa Kanya dahil sa ginawa po ni Kristo. Hope you nagets niyo po yung point po doon. Okay. So, ganun po ka-importante, kahalaga po yun, naging buhay po ni Kristo, Okay. Yung naging buhay niya, wala nang siya nabuhay hanggang sa kanyang kamatayan, ay kasing halaga ng kanyang kamatayan. Okay? Sobrang halaga po na kung wala po yung kanyang active obedience ni Kristo, ay alam niyo po yun, yung kanyang mission ng pagliligtas po sa tao, yung link po nun ay mahina po yan, weak po yung link. So it means, kailangan po na nandun po yung perfect obedience niya sa batas. Kasi siya po yung perfect sacrifice po ng Diyos. Sa habang po siya nabubuhay, of course. Then of course, kailangan din yung kanyang death and resurrection. Kasi kung hindi naman po siya nabuhay, paano pong silbi po ng ating pananampalataya kung ang Diyos natin namatay? Kaya ngayon po siya po buhay. Okay? Yun po yung nag-a-assure sa atin na tayo po ay muling mabubuhay, maliligtas. Okay? So, tingnan po natin yung necessity po ng pagiging masunurin po ng ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang essence po. Bibigyan po natin ng ilang emphasis po yon, ng ilang diin ngayong gabi. Okay? So, ginawa po niya yon, yung pagsunod na ito. Can you imagine, umabot po yung kanyang buhay ng 33 years, Kung isipin natin, pwede man niya tayong iligtas na kahit hindi na siya dumaan sa cross. Pwede niya i-short circuit lahat. Dali na tayo sa langit, pero hindi niya po ginawa. Umabot po siya ng ganong katagal na taon para ipakita po niya yung kanyang perfect example at yung kanyang perfect obedience o yung active obedience niya sa Diyos Ama. Para po magkaroon siya, nandun po yung mag-gain po niya yung perfect righteousness na inilalaan, ibinibigay po sa bawat isa. Sumasampalataya po sa Kanya na kailangan po natin yun. Po? Alright? Okay, so tingnan na po natin yung Galatians chapter 4, verse 4 and 5. But when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons. Okay, ito po yung ating Tagalog version naman. Okay, ngunit nang ganap na dumating, ito po, ngunit nang sumapit ang tamang panahon, yan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Sa verse 5, upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, therefore, sabi niya, sa gayon, tayo'y may tuturing na mga anak ng Diyos. So ito pong sulat na ito ay sulat ni Pablo sa mga taga-Galatian, sa mga Galatians. Po? Okay. Sabi po niya doon sa unang part ng verse 4, sa verse 4 sabi niya, but when the fullness of time came, ang sumapit ang tamang panahon, ang takdang panahon, ibig sabihin po noon, ang Diyos po ang nagpe-prepare, naghahanda
Okay, ng world stage sa pagpasok po ng ating Panginoong Hesus. Ang Diyos po ay may sarili pong timetable. Tawag po doon, God's timetable. Okay, so na kung saan ang Diyos, inihanda niya ang pupuntahan, ang lugar na kung saan mamumuhay ang ating Panginoon. Exactly, yung religious part or aspect, yung culture, yung cultural, yung political condition. Lahat po ay planado po ng Diyos. Ano po? Kumbaga lahat ng bagay is in His perfect plan. Kung bakit tayo nandito ngayon, o ang tao bakit nandito, paano nagaganap ngayon, it's because of His plan. Okay? So, nandun po yung word na timetable of God. Kumbaga, dumating na yung takdang panahon na ang Panginoong Hesus ay kailangan ng mamuhay dun sa lugar na yun. Ano? So, yun na nga nangyari, na si Jesus ay dumating sa mundo. Because of the perfect time, or it is God's will. That the reason is, yun nga po, to accomplish our salvation. Yun po yung dahilan para po tayo ay kanyang iligtas. Siya po pinadala ng ating Diyos. Siya po ang nagpadala sa kanyang anak para sa lupa, para sa atin na namuhay po dito sa mundo. Okay. So then, sabi niya, God sent forth His Son. Ang Diyos po ang nagpadala sa kanyang anak, si Jesus, para po sa atin. Ano? At sa sandali na tayo ay maniwala dun sa kanyang anak. Kumbaga, doon na po na mapapalaya po yung isang tao mula sa bondage of the law. Okay? Alright, so yung katotohanan po na yun, wherein yung kalooban po ng Diyos Ama, ang siyang naging daan para si Jesus po pumunta sa lupa, ay binigay po sa atin yung mga ilang verses na ito ng paulit-ulit. Ano, like for example, sa John 5:30, sabi niya, sa Juan 5:30, ang kalooban ng nagsugo sa akin, sabi niya, hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Kalooban ng Amang nagsugo kay Kristo para sa atin. Sa John 5:36, ako'y isinugo ng Ama, doon sa last part. Sa John 5:37, ang Ama ang nagsugo sa akin. Sa John 6:44, Ama, sabi niya, walang makakalapit sa akin malibang dalhin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. So it means, ang Diyos Ama po ang nagsugo kay Kristo para sa atin. Sa John 6:57, isinugo ako ng buhay na Ama sa unang part. Sa John 8:16, ang Ama na nagsugo sa akin. Okay, hindi po ba paulit-ulit po yung mga verse na yun, ang Diyos Ama nagsugo para sa atin. Sa John 8:18, ang Ama na nagsugo sa akin. Okay. Sa John 8:42, kundi isinugo niya ako. Sa huling bahagi naman. Sa John 12:49, ang Ama na nagsugo sa akin. Sa John 17:21, ikaw ang nagsugo sa akin. Okay, sa John 17:25, alright, makatarungan ng Ama, hindi ka kilala ng sanlibutan, ngunit kilala kita, at alam rin ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. John 20:21, isinugo ako ng Ama, si Jesus. Amen. So, praise God. Ang ating pong Diyos Ama ay sobrang mahabagin. Pinadala niya po si Kristo para sa ating bilang tagapagligtas. Balikan po natin yung verse sa Galatians chapter 4, verse 4 and 5. Okay. Ngunit nang sumapit ang tamang panahon. So nakita na po natin yung unang part, yung praise. Ngunit nang sumapit ang tamang panahon. Kasunod naman po na part ay ito. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Since naibigay na po natin yung mga verses na nagpapatunay, nag-a-affirm na ang Diyos Ama ang nagsugo sa kanyang anak. And then nasabi dun sa pakasunod na bahagi na isinilang ng isang babae. Of course, isinilang ng kanyang ina. At namuhay sa ilalim ng kautusan. Born under the law, and also he was born of a woman. Yun po yung praise na nakita po natin dun sa second part. So alam niyo po yung sinasabi po ni Pablo para sa, hindi lamang po para sa taga-Galatian, para din sa atin. Pinapaalam niya po sa atin na ang ating Panginoong Hesus ay pumasok sa mundo na ito, sa human race na sinasabi. Para sa atin, siya po ay ipinanganak ng isang babae. Binibigyan po niya dito ng emphasis na siya po ay pumasok sa humanity bilang tao. Siya pinaging tao, ang Diyos po natin. Pumasok sa sangkatauhan and born of a woman. So meaning,
si Jesus, ay nandun po yung pagiging niyang tao, pinanganak ng isang babae, yung full humanity niya, full human. Okay? Hindi lamang po basta pinanganak ng isang babae. Itong babae na ito is a virgin. Okay? Virgin birth. Sabihin ay talagang dalaga yung nagsilang sa kanya. Ano po? Alright, so sa Old Testament, sa Isaiah 7:14, ito po yung binabanggit. Dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga. Ang ibang salin po ng dalaga is birhen, sa Hebrew, at magsisilang ng isang sanggol na lalaki. Yung prophecy sa Old Testament. Pero naganap po yun sa New Testament at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Nakita niyo po yan, Then sa Matthew chapter 1 verse 20 to 25, ito po yung event na kung saan ay kinausap po nung angel si Joseph, si Jose. Sabi niya sa Matthew chapter 1 verse 20 to 25, medyo mahaba lang po ito pero tingnan po natin. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, ito po yung fulfillment ng prophecy na sa lumang tipan na sinabi. Prophet Isaiah, naganap dito sa part naman na ito. Ngunit habang pinag-iisipan ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So, good news po yan, So, sa 22, nangyari nga lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Yung propeta na binabanggit po doon ay si Prophet Isaiah. Of course, may iba pong mga propeta na nag-prophesy din na ang isang sanggol, ang isang batang lalaki ay sisilang ng isang dalaga, ng isang birhen. Sa 23, maglilihi, ito po yung verse actually na binanggit, na quoted naman galing sa lumang tipan. Maglilihi ang isang birhen, sa verse 23, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Okay. So, ang ibig sabihin po ng salitang Emmanuel ay kasama natin ang Diyos. Yun po yung kahulugan ng Emmanuel. Sa 24, nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Sa 25, ngunit hindi niya sinibingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki at Jesus nga pinangalan ni Jose sa sanggol. Okay, so yun po yung nangyari po, pagsilang po ng ating Panginoon, yung prophecy po na binigay ng lumang tipan ay naganap sa bagong tipan. Okay, sa katauhan ni Maria. Alright. Then, of course, kailangan niyang isilang para siya sumunod, maging obedient, Hindi lang basta mag-obey, pero nadun po yung active obedient to His Father God. Okay? Na kailangan po natin yun. Kailangan po yun, yung pagsunod na yun, again, para mag-gain, ma-achieve po niya yung perfect righteousness bilang isang perfect sacrifice si Jesus para sa ating mga kasalanan. Okay. So, ganun naman, kailangan po niya maging isang ganap na tao, fully man, At siya po yung magdadala ng penalty ng parusa ng kasalanan, na siya po yung naging substitute actually po natin. Tayo po dapat ang paparusahan. But then, dahil po siya naging tao, kalooban ng Ama, nailigtas tayo, pinadala po siya sa lupa. Sa pamagitan of course, ng kanyang plano, sinilang ng isang birhen. Then again, siya binata po niya, tinanggap po niya lahat ng penalty ng kasalanan po natin bilang siyang kapalit. Na dapat tayo po yung magdadala po ng parusa at tatanggap po ng parusa mula sa Diyos. Ito po ang sabi ng Lucas 1:32. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan Diyos. Sa Lucas 1:35, sabi, in addition, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Si Jesus po yung tinutukoy po doon, Sa John 1:1, ang pasimulay naroon ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Si Jesus, po?
Sa John 1:14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Sa John 1:18, kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit ang natatanging Diyos, again, ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama. Si Jesus po yung tinutukoy po doon. Siya ang nagpakilala sa Ama. Okay. So, ayun po. Nabuhay po ang ating Panginoon. Kagaya rin natin, nabuhay bilang mga tao dito sa lupa. Hinarap po niya lahat ng iba't ibang uri ng temptations. Okay? Gagaya rin natin na hinaharap po natin ang iba't ibang klase ng tukso sa panahon natin. Siya po ay napapaligiran ng iba't ibang mga hindrances, mga hadlang. Okay? Na katulad din natin na hinaharap din natin ang iba't ibang uri ng problema. Okay? So, siya po ay nabuhay sa lupa, ipinanganak ng isang babae, ng isang dalaga, ng isang birhen. Na kagaya mo, pero ang totoo, nabuhay siya, hindi kagaya natin siya, nabuhay ng walang kasalanan. Yun po yung kakaibahan doon. Hindi po kagaya natin na maraming panahon, maraming beses, we break the law of God. Okay, pero siya, he lived in a perfect life. Siya po si Jesus because of his perfect obedience, active obedience to his God, to his Father God. Okay. And then another phrase na sabi po ng verse, he was born under the law. He was born under the law. Siya po ay pinanganak sa ilalim ng batas. Sinilang ng babae, ipinanganak sa ilalim ng batas. Ano kaya ang meaning po no na sinasabi po ni Paul? Okay, nabuhay siya sa ilalim ng kautusan. He was born under the law. Ibig sabihin po noon, kagaya po nating mga tao, lahat po ng tao, si Jesus din po ay obligado na sumunod sa Diyos. Sapagkat siya po ay naging tao, nabuhay na naging tao. Okay. Sa John 8:46, ito pong sabi, sino sa inyo ang maaaring magpatunay na ako'y nagkasala? Ang tao po dyan is rhetorical question. Sino sa inyo ang maaaring magpatunay na ako'y nagkasala? Di ba wala pong makapagpatunay, ano? At kung katotohanan ng sinasabi ko, bakit ayaw nyo maniwala sa akin? Sabi po ng 8:46. Ito naman po ang isa pang verse. 2 Corinthians 5:21, hindi nagkasala si Kristo. Yung pong verse na ito nagsasabi na wala pong kasalanan ng ating Panginoon. Ano? Ngunit alang-alang sa atin, itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Yung po yung napakagandang balita. Sabi niya, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin, yung pakikipag-isa po natin kay Kristo, sa Kanya, yung Kanya po ay, si Kristo po yun, ay maging righteous, maging matuwid po tayo sa harap ng Diyos. Kaya importante po yun, naging kaisa po tayo ni Kristo, one in Christ. Okay. Sa Hebrew 4:15, ang ating pinakapunong paring ito ang nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Siya po nakakaunawa, nakakaintindi ng ating weaknesses. Sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan. Di po ba sa wilderness, sa ilang, dumaan po siya ng iba't ibang, yung mga temptation doon, Satan, Pero hindi po siya nag-give up. Subalit kailan may hindi siya nagkasala. Kailangan po yun, Kasi nga po, siya po yung magiging perfect sacrifice, yung kanyang active obedience. Sa Hebrews 7:26, sa mga tuwid si Jesus ang pinakapunong pari na kinakailangan natin. Siya'y banal. Ito po yung attribute of God, isa sa mga attributes o character of God. Siya'y banal. Walang kasalanan, ni kapintasan man. Walang kasalanan, walang kapintasan. Inihiwalay sa mga kasalanan at itinaas sa kalangitan. Sa 1 Peter 2:22, hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman si Jesus. Okay? Sa 1 John 3:5, nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan. Siya'y walang kasalanan. Okay? Spotless. Walang kasalanan. He was born under the law. So ano po yung duty ni Lord is to obey the law. Yun po yung dahilan bakit siya nabuhay. To obey the law. Pero ang totoo, ang nagbigay po ng batas na ito, ay siya rin, ang Diyos din, Pero obligado po ang Diyos dahil siya tao na sumunod. Maging tayong mga tao ay obligadong sumunod, of course, sa batas ng Diyos.
Pero no person 100% na makakasunod po dun sa batas na ito ng Diyos. Kaya kailangan po natin Kristo, kailangan po natin siya. Siya po yung naging way, siya po yung gumawa at perfectly nakasunod sa batas ng Diyos para sa atin to gain righteousness. Yung righteousness na ito ay inilalaan naman niya, dinedeclare naman niya sa mga taong pinili niya na sumasampalataya sa Kanya bago pa malikhain ang lahat ng bagay. Okay? So, ganun po yun, He was now accountable to the law. Siya po ay obligado at mananagot, syempre, sa batas. Pero again, siya po yung great lawgiver ang Diyos. So, siya po yung nag-issue ng law, ng batas. Siya po yung naging author ng law, ng batas. Pero ang position niya ngayon is to submit or to obey dun sa law na ibinigay niya. Okay? Ganyan po yung ginawa po ng Diyos, Yung po yung kanyang ginawa para ipahayag po sa atin yung sobra niyang kabanalan, ng Diyos. Yun yung kanyang standard. In short, meron po siyang sariling standard. Hindi po yung standard natin na susundin natin, yung standard po ng Diyos. Okay. So, kaya po may batas, Pinapakita ng Diyos na siya ay sobrang banal. Isang pag-aamali natin, pwede tayong i-condemn. Hatulan. Saan? Sa impyerno. Isang pag-aamali lang, pag disobey natin sa law. So, ipinapakita lang doon sa punto na yon na ang Diyos ay napakataas, ang Diyos ay napakabanal. Okay? At walang sino mang taong maaaring makasunod 110% perfectly doon sa batas ng Diyos. Only God, His Son, Jesus Christ. Kaya kailangan po natin siya. At praise God, meron po siyang ginawa para sa ating lahat. Po? Okay. So, yun na nga po, siya po ay accountable doon sa law. That is critically important. Yung pananagutan niya na siya sumunod sa batas. Okay, kaya po siya ay dumating sa lupa, yun nga po, to obey dun sa batas na kanyang ginawa. So, yun po yung kabutihan po ng Diyos para sa atin. Pinakita po niya almost 30 plus years, okay, na siya nabuhay. Okay, yung purpose po niya, hindi lamang po basta magbigay po ng example para sa atin na sumunod sa batas ng Diyos, ay mas mahigit pa po doon yung kahulugan po nun, Hindi lamang siya naging greatest prophet, okay, naging mouthpiece ng Diyos para sa atin na tagapagsalita ng Diyos para sa ating lahat. Umabot po na yun ng more than 30 years. Sa pagkakalam ko po, 33 years old po siya nung siya po napako sa krus based sa mga study. Okay, and he was under the law. Siya po ipinanganak ng isang babae, isang birhen. He is living under the law of God in that particular year nang siya nabubuhay ng mga panahon niya. Okay, na yung batas na ito yung batas again na malimit natin binibreak, nadidisobey natin yung batas ng Diyos. Pero siya po yung gumawa, siya po yung perfectly naka-obey, nakasunod dun sa batas. Para again, mag-gain yung perfect righteousness na para naman sa lahat ng kanyang mga anak, ng mga tumanggap, sumasampalataya sa kanya. He was under the law during the time. Okay. So, yun po yung meaning po nung phrase na under the law, siya po yung nasa ilalim ng batas. Okay. It means, kailangan po niya yon para madala po yung kanyang kondisyon, yung sarili niya, yung tinatawag na perfect conformity. Perfect conformity dun sa law. Yung po bang ganap niyang iayon yung kanyang buhay sa kautusan ng Diyos. Alright? Kaya siya po, he's living under the law. So it means, siya po ay nabuhay ng may katarungan, of course. Siya po ay nabuhay ng may katapatan. Siya po ay nabuhay ng may, of course, yung being honest, being faithful, and being just. Matuwid, banal, nandun yung, of course, yung katapatan niya sa kanyang Diyos Ama, yung kautusan ng ating Diyos Ama. Alright? Perfect righteousness nandun po sa kanya. So, ganun po, So, he lived in a perfect conformity into righteousness para magkaroon po ng katuwiran. Okay? Yung perfect righteousness na sinasabi. Tayo po ang totoo, we are spiritually lightweights. Spiritually lightweight. Kumbaga, yung spirituality po natin ay sobrang gaan. Kasi walang laman, Pero dahil kay Kristo, ito po yung nagkaroon ng laman. Yung spirituality po natin.
Kaya nagiging righteous dahil po sa ginawa po ni Kristo, hindi po yung ginawa po natin. Kumbaga, ang totoo is, before we are spiritually bankrupt, yung term bankrupt. Alam niyo po yung word na bankrupt, ano po? Yung word po na bankrupt, it means wala pong laman. sa harapan po ng Diyos. When we say spiritually bankrupt, it's been broke. Wala pong laman before God. Yung spirituality po natin. But again, Jesus perfect conformity, yung kanyang ganap na pag-ayon sa batas, sa bawat detalye po ng kautusan ng Diyos ay sinunod po niya. Again, to achieve perfect righteousness under the law of God. Okay, di po ba napakaganda balita po nun, dahil sa ginawa po ng Diyos, nagkaroon ng righteousness. Okay, nagkaroon din tayo ng righteousness na kinekredit naman niya sa ating account. Yung spiritually bankruptcy natin, walang laman. Yung kanyang perfect righteousness, nilalaan naman niya sa mga taong sumasampalataya sa kanya. Yung nagkaroon tayo ng righteousness ng katwiran dahil sa pagsunod po ng ating Panginoong Hesus. So, yun ay noong inilaan po natin, inilagay po natin yung ating pong pananampalataya mismo kay Jesus. Kaya importante po, again, yung faith to Jesus Christ. Hindi po sa ginawa po natin, kundi po yung ginawa niya na pagsunod, yung active obedience niya sa kanyang Ama, yung kalooban ng kanyang Ama na sa langit, dun sa batas po ng Diyos. Okay? So, kung wala po yung active obedience ni Kristo, wala pong kaligtasan. Okay? Hindi lamang po basta yung kanyang kamatayan na magliligtas, pati po yung kanyang active obedience para sa yung buhay niya, yung pagsunod niya, para sa atin, para maaligtas po tayo. So, importante po yun. Not only yung death and yung resurrection, but also yung kanyang perfect obedience. Kasi nagkaroon nga po ng perfect righteousness. Okay, so, yun po yung paliwanag po doon. Next is, so, medyo balikan ko lang po ng saglit po yung phrase na, he was born of a woman. Pinanganak siya ng isang babae. Okay, bakit nga ba siya pinanak ng isang babae? Of course, para maging tao nga po siya, di po ba? Why was he born under the law? Okay, so the thing is, upang matubos niya yon, para tubusin niya, i-redeem niya yung mga tao na nasa ilalim ng batas. Kasi nga po, di po ba, wala pong perfectly na tao, walang perfect na makakasunod dun sa batas po ng Diyos para sa tao, kundi ang ating Panginoon lamang. So, kaya po siya born of a woman and born under the law. Pinanganak ng isang birhen at ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Para i-obey po niya yon, i-obey, sundan niya po yon, sumunod po siya doon. Galatians 4:4-5, ito po yung pinagbasehan po natin, sa verse 5, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons. Okay, upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Yun po yung dahilan, binigyan niya po na ng paliwanag ng ating Panginoon. Bakit siya pinanganak ng babae? Bakit siya nabuhay sa law, under the law? Ito po yung kasagot doon, upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayoy, tayo'y may tuturing na mga anak ng Diyos. Para palayain. Okay? To redeem us. So it means, yung isang guilty sinners, yung isang taong makasalanan ay na nasa ilalim ng batas, of course, nasa ilalim ng batas, ay sabi niya, is he will redeem. Nandun yung word na to redeem, para tubusin, siya yung tutubos. At sa mga kaakibat na mga curses nito, mga sumpa. Alam niyo po yun, pag ang isang tao is under the law, of course, patuloy niya nadi-disobey yung law ng Diyos. Physically, pag hindi niya kilala ang Diyos, so nandun po yung curse, yung sumpa ng Diyos sa kanya. Kaya ang ginawa is ibinigay si Kristo upang mapalaya, upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayoy, tayo may tuturing na mga anak ng Diyos. So yung word na adoption, yung sabihin, yung dati, iba yung may-ari sa atin, iba yung may anak sa atin, anak na ng diablo tayo dati. Pero ngayon, anak na tayo ng Diyos dahil sa ginawa po ng Diyos sa atin, So,
So, kumbaga tayo ay member na ng pamilya po ng Diyos. Okay? So, praise God. Alright, so, yun po yung sinabi. Another thing is sa Galatians 3:10 na kailangan po natin ng, ito po sabi, ito po yun, ang lahat ng nagtitiwala sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Kaya hindi po tayo nakabase sa kautusan, tayo po ay, ang ating pong kaligtasan ay nakabase sa ginawa po ni Kristo dahil sa ating pananampalataya. Okay? Kasi nga po, yung, again, perfect obedience si Kristo. Nakuha po niya yung perfect righteousness. At tunay naman po siya lamang po yung righteous. No one is righteous. No, not one. Not even one. Siya lang po yun. Sapagkat nasusulat, sumpain ang hindi sumusunod sa lahat. Tingnan niyo po. Sapagkat nasusulat, sumpain. May sumpa. Ang hindi sumusunod sa lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. Eh, wala naman po makakasunod sa kautusan ng Diyos perfectly, right? Kaya sa ginawa niya sa 3:13 ng Galatians, sabi po ni Pablo ito, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. Hindi po ba yun ay napakagandang balita? Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. Noon po tayo under the law, right? Pero sabi niya, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. Siya ay isinumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Yung kasalanan natin, siya po yung kumuha. Siya po yung nagdala. Okay? Tinubos po tayo ng ating Panginoon sa ilalim ng sumpa. Okay? So, ang purpose po niya, ang dahilan po niya is, yun nga po, para matanggap po natin. Okay? Yung pag-aampon, yun, yung term na, pag-aampon sa atin ng Diyos. Anak ng Diablo dati, anak ng devil. Pero dahil nandun po yung pagmamahal ng Diyos sa atin, nandun po yung ginawa po ng Diyos para sa atin. So, nilipat po niya tayo na bilang kanyang anak. John 1:12, di po ba? For those who receive and, sabi niya, doon sa nagsitanggap at nagsisampalataya ay binibigyan ng karapatang maging anak niya. Okay, we are adopted as sons. So, ganun po yung nature po, ng isang tao na wala sa Diyos. Okay? Po yung, sila po ay anak ng devil. Alright, ano po yung iba pa natin pwedeng idagdag? Sa Galatians 3:25-26. Ngunit dumating na ang panahon ng pananampalataya. Di po ba we are under, ngayon, yung pananampalataya natin sa Kanya. Wala na tayo sa ilalim ng taga-disiplina. Sa 26, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat, tingnan niyo po yung kung kanino ina-address ito, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Galatians 3:25-26. So, ang tanging paraan para upang tayo po ay maging anak po ng Diyos is yun nga po, yung pananampalataya po sa Diyos. Tawag po dun yung word na spiritual adoption. Sa Romans 8:15, sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkup upang kayo gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo tumatawag sa Kanya ng Ama ko. Praise God. Alright, another one is Romans 8:23. Hindi lamang ang sannilikha, kundi tayong mga tumanggap ng Espiritu. Tumanggap po tayo ng Espiritu ng Diyos bilang unang kaloob po sa atin, yung Espiritu po ng Diyos, ay dumaraing din habang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Okay. Sa Ephesians 1:5 naman, pinili tayo. Pakinggan niyo po. Pinili niya tayo. Sino pong pumili? Ang Diyos po, di po ba? Hindi po tayo pumili sa Kanya, ang Diyos po ang pumili sa atin. Pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa Kanyang layunin at kalooban. Okay. Ang totoo po, ang Diyos po may layunin na numpaman, at may mga tao na po siyang pinili para sa Kanya. Alright, so yan po yung ginawa po ng Diyos. So, kaya po kailangan niyang mabuhay bilang tao. Siya Diyos na nagkatawang tao. Kaya kailangan niyang, obligado po siya na sumunod sa batas ng Diyos para sa ating katubusan. Yun po yun, Okay. Kumbaga, pinapakita lang po doon, kumbaga tayo ay hindi po naligtas doon sa ating mga gawa.
Pero again, kailangan po natin gumawa para sa Diyos dahil pinili tayo, hinirang tayo, minahal tayo ng Diyos. So gumagawa po tayo ng mabuti. Tama po ba? Okay, pero yung paggawa po natin ng mabuti, sa iba po ang ginagawa ay pinangahawakan nila para pag sila'y namatay, yung kabutihan nila sa lupa ay magdadala sa kanila sa langit. Imposible po yan. Okay, yung paggawa ng mabuti ay bunga ng pagliligtas sa atin ng Diyos. Sabi po ng verse, Ephesians 2:8-9, we are saved not by works, but by His mercy. And His mercy and His grace. Sa awa at biyaya lamang. Yung ginawa po niya yun. Ano po? Okay. So, yun po yung mabuting mapalita. Hindi po yung ginawa po natin, pero yung ginawa niya para sa atin. Yun po ang nakakatuwang isipin doon. Ano? Yun po yung kahulugan ng salitang gospel. Okay. Mabuting balita. So, merong isang tao, of course, siya Diyos na nagkatawang tao na ginawa po niya yung gawain na yon para sa iyo, para sa atin, para sa akin. Okay? So, hindi lamang po yung natapos niyang ginawa sa cross ng Kalbaryo. Okay? Pati po yung kanyang naging araw-araw na buhay na pagsunod sa batas ng Diyos. Amen? So, yun po yung ginawa niya para magbigay ng daan ng pagliligtas po sa atin. Hindi lamang po siya, alam natin na siya namatay at nabuhay after 3 days, pero yung naging buhay po niya, napakalaking bagay po nun. Para maging po again yung righteousness na para naman sa atin. Kaya po siya nabuhay, naging tao, pinanak ng birhen. Nung una pa man nakaplano na. Okay, ganun po niya pinlano yon, ano? Hindi po natin plano yon, yan po yung plano po ng Diyos para sa atin. Okay, so praise God po, ano? Okay, so nandun na po, ano? Ngayon, dahil sa kanyang katuwiran, yung perfect righteousness niya, dahil sa pagsunod niya sa batas, ngayon ay dinadamitan niya tayo ng kanyang perfect and practical righteousness. Kung isipin lang po ng Kristiyano yun, napakaganda pong words nun, ano? Yun to po'y galing kay Dr. Stephen Lawson. Tayo po'y binibihisan niya ng isang sakdal at practical na katwiran. Doon tayo magsisimula, of course. Again, he was born under the law. Siya po'y pinanganak sa ilalim ng batas. Okay, again, para tubusin niya lahat ng nasa ilalim ng batas. Okay, yung kanyang pagsunod sa batas. Okay, so yung ginawa niya sa ngalan ng mga masuwayin. Kasi hindi nga po natin kaya makasunod doon sa batas ng Diyos 110%. Pero siya pong gumawa. Perfect obedience of God. Good news po yan. Ano po? Alright, puntahan po natin ng konti lang itong Matthew chapter 3. Yung sinabi po ni sa book of Matthew, verse 3. 3:13. Dumating si Jesus sa ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Okay, yun po yung naging yung way po nung ginawa po ni Jesus, ano? Dumating si Jesus sa Jordan River mula Galilea upang magpabautismo. Sa Matthew 3 chapter 3 verse 3, ito naman nasabi, for this is who was spoken by prophet Isaiah. Isa pong propeta sa Lumang Tipan ang nagsabi ito. The voice of one crying the wilderness, prepare the way of the Lord, make His path straight. Okay. Sabi ng Matthew chapter 3 verse 3, si Juan ang tinutukoy ni propeta Isaías nang sabihin niya, ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. May isang taong sumisigaw sa ilang, sa wilderness. Si John the Baptist po yun. Tinutukoy po niya doon. Sabi po ni John the Baptist, na binanggit naman sa Lumang Tipan at inulit sa Bagong Tipan. Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. Okay. So, yun po yung nangyari. Dumating po si Jesus from Galilee, sa Galilea, papunta naman sa Jordan River. Ang dahilan para po siya magpabaptize. Kanino? Kay John the Baptist, kay Juan. Okay. But then, naunawaan po ni Juan, kung bakit magpapabautismo
ang walang kasalanan na anak ng Diyos. Kumbaga dito, pinapakita na yung baptism is a sign of repentance. Okay, yung baptism. Sabi na ni John sa Matthew 3:14, sabi niya dito sa verse ito, tinangka ni Juan, ito po tinangka ni Juan na pigilan siya. Kasi siya po alam niya na walang kasalanan, pero sabi niya, ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo nagpapabautismo sa akin? Okay. Nagkaroon po ng parang gusto lang pong niyang ipakita yung reversal po ng role, Si Juan po dapat, sabi, ako ang dapat magpabautismo. Hindi kayo magpapabautismo sa akin. Okay, pero pag tinignan po natin yung Matthew 3:15, ito pang sagot naman ni Lord, Subalit sumagot si Jesus, hayaan mong ito ang mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat. Nakita niyo po yun, yung perfect obedience niya. Sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad. Again, upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya pumayag din si Juan. So again, nandun po yung kalooban ng Diyos. Ito po yung nararapat. Ito yung nais niya at ito yung kailangan niyang gawin. Ano po pinapakita doon? Obedience. Okay. Ipagsunod po niya. Saan? Kanino? Sa kalooban ng ating Diyos. Can you imagine that? Pati yung mga ganung mga moment, nakita po natin yung kanyang perfect obedience. So, nangyari po yun, yung kanyang baptism. Dahil sa pagsunod niya sa ating Diyos Ama. Of course, kailangan po yun, yung baptism ni Christ. Hindi po siya binaptize dahil sa kanyang kasalanan. Okay, wala po siyang kasalanan na totoo. Pero ginawa po yun para ma-identify po siya, makilala po siya ng mga makasalanan. Okay? So yung mensahe po na ginawa po nila nung mga time na yon, pinupunto po nila, ina-address po nila iyon para sa mga sinners, of course, sa ating. Kaya nagpapabaptize po tayo. Tama po ba? Sign of repentance. Kaya nagre-repent, yung bagong buhay, yung dati nating luma, nawawala na po yun. Kakaroon po na tayo ng bago, Nabuborn again, in short. Sa John 1:29, kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Ito naman sa account ni John. Sinabi niya, tingnan ninyo siya. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Tingnan ninyo siya. Yung pong salitang siya, si Jesus. Siya ang kordero, siya pong alay. Siya pong iaalay na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. So, kailangan po siyang ialay, Siya po yung magtatanggal kasi po ng kasalanan po natin. Kaya po siya ay, binaptize. Sa ating term is bininyagan, nabaptize, para nga po i-fulfill, matupad, ang alin po yun? Lahat ng righteousness ng Diyos. Yung makuha niya, alin po yung katwiran ng Diyos. Kung hindi po siya sumunod, masasabi po ba natin na doon po yung perfect righteousness? So, ibig sabihin po, bawat detalye po ng ipinapagawa ng Diyos sa kanya ay ginawa po niya. Okay? Sa bawat sandali po, sa bawat araw, bawat minuto ng kanyang buhay, ay alam niyo pong ginawa niya, tuparin ang kalooban ng Diyos para sa lahat ng katwiran ng Diyos. Kaya matuwid po ang ating Panginoon. So, ang tawag po doon yung act of obedience. Again, to fulfill all righteousness of God. So, yun po yung bawat hakbang ng buhay ni Jesus, okay, para sa atin, is to fulfill all righteousness. Okay? Ganun po yun, siya ay naging masunurin. Kung saan, ikaw at ako naman ay nagiging masuwayin. May mga time po na ganun. Po? So, ginawa po niya yung perfect obedience para po sa atin. Kaya salamat sa Diyos at meron tayong Diyos na gumawa po ng perfect being obedient sa ating Panginoon, sa ating Diyos Ama sa langit. Okay? Kaya niya po na-achieve po yung righteousness. Yun po, dahil po sa active obedience dun sa law ng Diyos, sa batas po ng Diyos. Okay? So, para yung
account natin, yung spiritual bankruptcy po natin, spirituality po natin ay magkaroon ng laman. Okay? So, ginawa po niya yung pagsunod sa Diyos Ama sa buong buhay po niya. Okay? Okay, of course, to fulfill the law of God. Sabi po niya sa Matthew 5:17, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them." Huwag ninyong akalain na, ito po yung Tagalog, huwag ninyong akalain na parito ako upang ipagwalang bisa ang kautusan at mga propeta. Naparito ako, hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Okay, yun po yung ginawa po ng Diyos. Ano? So, yun po yung kailangan po natin, of course, yung ginawa po niya. Sumunod po siya sa ating Diyos. Ano? Kumbaga, hindi po siya dumating para i-abolish, buwagin, baligtarin ang batas ng Diyos. Hindi po. Pero dumating po siya, He came to fulfill the law of God. So, ganun po yung ginawa po ng ating Diyos. Huwag ninyong isipin, naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan o ang mga propeta. Pero ako'y dumating sa lupa, sabi niya, naparito ako, hindi para i-abolish, kundi upang tuparin. Okay, ang batas ng Diyos sa lahat ng paraan. Naunawaan niyo po yun, sa lahat ng paraan. Ano? Grabe po yun, kung isipin po natin. Even yung kanyang pagsunod, yung kanyang buhay ay binigay niya sa altars of Calvary's cross. Kaya siya namatay po upang maging perfect sacrifice for our sins. Ganun po yun, perfect sacrifice. Even dun sa point of death of Christ, na dun po yung pagsunod niya sa ating Diyos. Okay, hindi po ba mas dapat nating mahalin ng Diyos sa kanyang ginawa? Amen. So, ganun po yun, sa Old Testament, na-prophesy na po yun, at pinulfill po niya yung lahat ng mga prophecy na merong papanganak, yun nga po si Jesus, pinulfill po niya yun, sinunod po niya yun, yung batas ng Diyos na siya rin po nagbigay para sa atin. Sinunod po niya 100%. Okay, so, yun nga po, Jesus fulfilled the law in His entire life. Yung law of God, yung moral law of God, tinupad po niya yun. Ganun po niya ipinapakita yung pagmamahal. Alam niyo po yun, yung pag-ibig ng Diyos. Okay, yung pag-ibig niya sa kanyang Diyos, sa ating Diyos, sa kanyang Diyos Ama, with all of His heart, with all of His soul, with all of His mind and strength. Di po ba yung first greatest commandment po yun? Ibigin natin ng Diyos, ganun din, ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Okay? At ganun din naman, mahal ng ating Panginoon, minamahal niya ang lahat ng mga nasa paligid niya. Ganun din, ino-honor niya yung kanyang mga magulang. At yun naman po yung utos din ng Diyos, tama po ba? Hindi siya nagbibigay ng maling patotoo. Okay? Hindi siya nagpo-false witness. Hindi siya nagnanakaw, right? Okay? Hindi siya nagnanasa ng mga pag-aari ng iba. O, alam niyo po yun. Etc. etc. So, si Jesus lamang ang kaisa-isang tao, of course, si Diyos, na nagkatawang tao, na tumupad, gumanap sa batas ng Diyos perfectly. Si Jesus po yan. Okay? So, hindi lamang in action, of course, sa kanyang puso, yung kanyang heart attitude at yung kanyang devotion. Okay? Para sa Diyos. Sa Matthew 5:20, ito po ang sinasabi, I say to you, sabi niya sa mga Pariseyo, unless your righteousness surpasses that out of the scribes and Pharisees, you will not enter the kingdom of heaven. Pinarinig po niya ito sa kanyang mga disciples. Sinabi po niya, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod nyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Okay? So, ang sinasabi po niya doon, yung righteousness po natin, para makapasok po tayo sa kaharian ng langit, is masurpass po natin, malampasan po natin, alam po yung righteousness po ng mga Pharisees. Kasi yung pagsunod po ng mga Pharisees is external, panlabas lang. Wala po talaga sa kanilang kalooban na yung tunay na pagsunod sa Diyos. Okay? Tinatangka po ng mga Pariseyo na sundin ang batas ng Diyos. But again, no person has ever do or obey
the law of God perfectly. Only God, only Jesus. Kaya ang tawag sa mga Pariseyo ay mga hypocrisy. Hypocrite, ano po? Panlabas lang po ba? Pero yung puso nila sa Diyos ay wala. Okay? Alright. So, ano po yung sinasabi po niya doon? Sabi niya, unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseyo. So, ang pinapalam po ni Lord sa kanyang mga disciple is magkaroon po ng mas malalim, mas radical, yung deeper, much deeper, more radical holiness than that of the Pharisees. Okay? Hindi po gayahin yung mga Pariseyo, kundi yung mas malalim at mas radical na kabanalan. Alam niyo po yan. Na higit kaysa sa mga Pariseyo. Kasi kung katulad lang ng mga Pharisees, external lang yung pag-obey nila sa Diyos, eh, hindi po makakapasok ng heaven. Okay? Kasi nga po, yung pong mga Pharisees, ang tawag po doon is Pharisaism. Pharisaism. Okay? Pinapahina po niya, sinosoften po niya, pinapahina po niya yung hinihingi po ng batas ng Diyos. Ito po yung pagsunod lamang, yung ginagawa po nilang pagsunod is panlabas na pagsunod, external obedience ng mga Pharisees. Alright, so kaya po yun, yung ginawa po ng Diyos, yung po sinasabi niya. Yung nais po niya is mas malalim na relasyon, malalim na pagsunod mula ito sa ating puso. Hindi yung external compliance lamang dun sa letter o dun sa batas. Okay? Kasi sabi niya, by no means enter the kingdom of heaven. Hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya, yun po, yung pagsunod sa batas ng Diyos. Again, si Lord po yung nakagawa po nito. Ito po yung sinasabi naman sa Isaiah 64 verse 6, lahat tayo ay marumi, lahat tayo naging marumi sa harapan ng Diyos. Isaiah 64 verse 6. Lahat, in general po yan, lahat po ng tao. Lahat tayong naging marumi sa harapan ng Diyos. Sabi ni Prophet Isaiah, ang mabubuting gawa natin maruruming basahan ng katulad. Dalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon, pinatangay tayo ng malakas na hangin at ng ating kasamaan. So yun po yung kalalagayan po ng mga non-righteous, mga sinners. So, ibig sabihin po noon, yung tanging katwiran lamang na maaari po nating makamit at nakumit po ng ating Panginoon ay mula mismo sa perfect righteousness mismo ng Diyos, ni Jesus, na ibinibigay doon sa mga taong, again, sumasampalataya sa Kanya. Sa Genesis 15:6, ito po ang sabi, example po ito, si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito siya ay tinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid o righteous. Faith, nagkaroon ng righteousness dahil sa pananampalataya. Sa Romans 4:5, ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay itinuturing na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. So, hindi po sa gawa natin, kundi sa ginawa po ni Kristo para sa atin. Itinuturing po tayong matuwid ng Diyos dahil sa pananampalataya. Okay? Matthew 5:8. Ito naman po ang sabi, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Mapalad ang may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Okay, so ibig sabihin po noon, kailangan maging gutom po tayo dun sa righteousness po. Hindi po sa sarili po nating righteousness, kundi sa righteousness po ng ating Panginoon. Sabi nga po ni Martin Luther, sabi niya, hunger for righteousness is like an alien righteousness. Yun po yung dinidesire. Hindi po yung righteousness natin, kung yung ibang righteousness. Yung ibang righteousness, yung alien righteousness, is righteousness naman na sinasabi po niya is kay Kristo. Okay, yun po yung dinidesire po natin. Okay, so makukuha po natin yun. Dumarating po yun, of course. Ginawa po yun sa pamagitan po ni Kristo. Sa pamagitan ng kanyang perfect obedience to God.
He was born by a woman and he is living under the law of God. What else is from Matthew 5:21? You have heard that it was said to those of old, you shall not murder, and whoever murders will be liable to judgment. Narinig nyo na sinabi sa inyo mga ninuno, sa inyong mga ninuno, huwag kang papatay. Ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Diba sinabi po noon sa commandment of God is, you shall not murder. Pero ang sabi niya, ito ang sinabi ni Lord, huwag kang papatay, hindi lang ang po yun, ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. So, ibig sabihin, that Jesus is a great expositor ng law. Pinapaliwanag po niya. Hindi lamang siya po yung nagbigay, of course, siya po talaga ay nagsunod. At siya rin po yung nagpaliwanag po ng batas po ng Diyos. Ano po? Okay. So, what else? Ito pa po. Okay. Kumbaga, dun sa binigay po niyang law, kumbaga, dun sa panahon niya, is, hindi po siya basta nagbibigay lang ng bagong interpretation ng law of God, ano. Kumbaga, yung pong ibinibigay niyang paliwanag, is, yun nga po yung isang tunay at tamang paliwanag, yung tamang interpretation ng batas ng Diyos, na ibinigay po ng Diyos, na ibinigay rin niya. Another example is Matthew 5:27. Narinig nyo, ninyong sinabi, huwag kang mangangalunya, you shall not commit adultery. Okay. So, huwag kang mangangalunya. Di po ba? Sabi po niya doon. Alright. So, pinaliwanag po niya na yung tumingin po, di po ba, na may malaswa, may mahalay na pagnanasa sa isang babae ay nangalunya na sa kanyang puso. So, it means yung nandun po yung interpretation po niya sa law, sa batas, ano. So, ganun po yung sinasabi po niya doon. What else is, yun nga po, pinapakita po niya doon yung being good, great interpreter ng law. Then another verse is 5:12 ng Romans. Kung hindi ko pa po ito nababasa, babasahin ko po ano po. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamagitan ng isang tao. Yung pong tao na sinasabi po doon ay sa pamagitan po ni Adan. At ang kamatayan ay pumasok sa pamagitan ng kasalanan. Dahil po sa ginawa ni Adan, ang kamatayan ay pumasok saan? Sa pamagitan ng kasalanan. Okay? Ang kamatayan ay pumasok sa pamagitan ng kasalanan. Dahil dito ay lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sa chapter 5 verse 19 naman, sapagkat kung naging makasalanan ng marami dahil sa pagsuway ng isang tao, marami rin naman ang mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao. So ano po yung argument po dito ni Paul ay ito? Okay, kumbaga sa kasaysayan ng human, ng mga tao, sa human history, kumbaga merong dalawang tao. Of course, si Jesus po yung Diyos, si Jesus. Pero si Adan ay nilikha po ng Diyos, siya po yung tao. Okay, so dito pinapakita po niya na merong dalawang tao, sa kasaysayan po ng mundo, ng sangkatauhan. Maaring ang lahat ng tao ay nakay Adan at yung ibang tao naman ay nakay Kristo. Kumbaga, they are representative ng dalawang lahi ng tao, in short, dalawang lahi po ng tao. At itong dalawang tao na ito ay nakaapekto sa kasaysayan ng tao. Okay? So, ganun po yung naganap. But then again, sasabihin naman natin parang unfair kasi naapektuhan ako sa ginawa po ni Adan. Dahil sa isang kasalanan ni Adan, pagsuway ni Adan, ay naapektuhan tayo. Pero ganun po yung nakaplano, pinilano po ng Diyos, po. Hindi naman tayo pwedeng gumawa ng sarili nating batas. Okay? Kumbaga ito po yung realidad na sinasabi po natin. Lumalangha po tayo ng hangin mula sa Diyos, Gumagalaw po tayo sa planeta na mismo galing sa Diyos at ginawa po ng Diyos. So, ganun din naman, we are operating by God's moral standard. Meron po siyang sariling standard. Kaya, halimbawa, kagaya ni Adan, na nagkasala, lahat ng tao ay naapektuhan. Pero, yun po yung nangyari, Si Adam ay parang representative ng human race, Pero, yun nga, nakaapekto sa iyo at sa akin. Pero si Jesus naman ay isa ring representative. Kinatawa natin,
hindi ng lahat ng tao, kundi sa mga pinili lamang ng Diyos. Clarification po na si Jesus ay representative hindi ng buong sangkatauhan ng human race, doon lamang po sa pinili po ng Diyos. Okay? Kasi may mga tinatawag na elect. Alam niyo po yun, mga pinili, hinirang. Hindi po lahat ng tao ay pinili. Hindi po lahat ay hinirang. Okay? Meron po siyang exclusive na mga taong kanya. Pinili niya, hinirang niya, bago pa man likhain ang lahat ng bagay. Okay? Ito po yung mga tao na maglalaan ng pananampalataya kay Jesus. Alright? So, yung mga elect na sinasabi, mga hinirang. So, yun po yung ginawa po ng ating Panginoon. Kumbaga, yung ginawa niya ay makaka-apekto sa lahat ng magbibigay, maglalaan, maglalagak ng kanilang pananampalataya kay Kristo. Kung si Adan ay nagsuway o sumuway at nagkaroon ng problema ang mga tao, of course, pero yung ginawa ni Kristo para sa mga tao niya ay nagkaroon din ng malaking impact para sa kanila. Sa Romans chapter 5 verse 12, ito naman nasabi. Okay. Tingnan po natin. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan, as I repeat. Dahil dito'y lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao. Mahalaga pong passage po ng scripture yun, Kumbaga, dahil sa kasalanan ng isang tao, kasalanan na ito ay pumasok sa sanlibutan. Sa buong mundo po yun, Okay, so yun po yung realidad na nangyari. Sa Romans 5:14, ito naman, Kayunman, naghari pa rin ang kamatayan, nag-reign ng death, mula kay Adan hanggang kay Moses, pati sa mga taong hindi nagkasala, tulad ng pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos. Dahil kay Adan, ang tao ay nagkasala. Kumbaga, ang example po niyan, para po bang floodgate. Isang gate, floodgate. Nabuksan yung floodgate. Okay? O yung isang dike, yung seawall. Nabuksan po yun at yung karagatan ng kasalanan ay pumasok sa tao, sa sanlibutan. Kaya lumaganap ang kamatayan. So ano pong consequences ng kasalanan? Ang consequences ng kasalanan ay kamatayan, death, And third, of course, the entire human race. Okay, so nandun po yung pagpasok ng dahil sa isang tao, pagpasok ng kasalanan, nandun po yung kamatayan dahil sa isang tao lang. Okay. So, what is the wages of sin? Ano po sabi? Ano po yung bunga ng kasalanan? Kamatayan. So, ibig sabihin, ng isang kaluluwa na nagkasala ay siguradong mamamatay. Alam niyo po yan. Romans 6:23, the wages of sin is death. Kaya ganun po yun ang mangyayari po doon. Okay. So, yun po yung ginawa po ng Diyos. Po yung ginawa ni Lord, ni God kay Adan. Ilagay po niya sa Garden of Eden. Pero sabi niya, pero nangyari, nung panahon na yon is kinain niya yung bunga na pinagbabawal ng Diyos. Sabi niya, you shall surely die. Again, doon yung warning, you shall surely die. Pag kinain mo yan, mamamatay ka, in short, So then, kinain ni Adan yung bunga na ito. Yun na nga pong nangyari, pumasok ang kasalanan, pumasok ang kamatayan, hindi lang kay Adan, pati kay Eva, pare. Ganun din sa sangkatauhan po yun, So, and then, he immediately died. Hindi po physically agad. Spiritually. Yun po yung nangyari, spiritually, namatay po siya nung nag-disobey. Namatay po ang alin, yung spirituality po niya. So, nandun po yung separation, yung paghiwalay po ng Diyos, wala kay Adan, Kasi ang Diyos nga po ay sobrang napakabanal. Ultimong napakaliit na pagsuway, pero yung pagsuway na yon ang magdadala sa kanya para saan? Spiritual death. Ganun din naman sa mga sinful men, spiritually dead. So, ganun po yung ginawa niya. Kasi naramdaman niya, nandun kay Adan, yung tinatawag na sense of guilt. Yung nagigilty po siya. Na-realize niya, naisip niya yung kanyang sariling kahihiyan. Hindi po ba ang tao dahil sa konsensya na ibinigay ng Diyos sa atin, nararamdaman natin yung guilt feeling. Nare-realize po natin yung ating kahihiyan. Okay?
Kaya, nung time na yon, yung proseso ng kamatayan ay nag-umpisa. Okay? Of course, yung kanyang katawan lupa ay mamamatay din. At namatay naman talaga by time. Okay? Slowly, tumatanda, namatay. Namatay din po siya, no? So, ganun po nangyari. At the end of his years, nawala po't namatay siya. Physically. But at first, spiritually then, physically. So, hindi po siya nabalutan o nadamitan, okay? Na tinatawag po natin na perfect righteousness. Okay? Kasi nandun po yung tinatawag na second death. Alam niyo po yung second death? Yung eternal condemnation. Okay? Ito po yung walang hanggang, ito yung ikalawang kamatayan na walang hanggang paghatol sa mga bituka ng impyerno. Okay? Walang hanggan po yun. Eternal death. So, wala po kasi siyang perfect righteousness, si Adan. Through one man, sabi niya, sa pamamagitan ng isang tao, that sin o yung kasalanan ay pumasok saan? Sa mundo. Dahil sa kasalanan nino ng isang tao. Death through sin, and so death spread to all men. Dahil sa isang tao, nagkaroon ng kasalanan, kumalat ng kamatayan sa lahat ng tao. Okay. So, ano ang problema sa mundo? Pag tinignan po natin, anong mali sa mundo na ito? Pag tinignan po natin yung conclusion nung binasa po natin is, because all have sinned. Yun po yung problema. Lahat ay nagkasala. Dahil kanino? Kay Adan. Pero yun po yung nangyari. Yun po yung naging plano talaga ng Panginoon. Pero hindi po natatapos doon ang kwento, ano? That Adam sin, siya po yung nagkasala. The whole human race sin. Buong sangkatauhan. But then, since hindi po, nang si Adan po ay nasa garden, ano po? Kumbaga, yun nga po, na-violate po niya yung word of God. Tama naman po, ano? Siya po yung nag-disobey. So, nilabag po niya ito. At ganun din naman, pag inisip po natin, kailan tayo naging makasalanan? Historically, nung panahon na si Adan ay sumuway sa Diyos. Nagagets niyo po? Kailan ako naging makasalanan? Nung panahon, over 6,000 years ago, okay, bago pa tayo panganak, ang tagal na po nun, ano? Nung nakalipas at panahon na ito, na yun, ay makasalanan na po tayo. Lahat ng ipapanganak na mga tao, of course, ay magiging makasalanan. Why? Because of one person, it's Adam. So, kaya yung bata na hindi nating turuan na magsinungaling o gumawa ng masama, nakagawa ng masama kahit bata pa lang. Kasi nado na yung kasalanan na ipinasa naman mula kay Adan from one generation down to another generation. Okay? Kaya ang ginagawa po natin, tinuturuan po natin mag-obey yung mga bata. Tama po ba? Okay? At di natuturuan ng masama, alam niyo po yung nature niya nandun na. Pagdi-disobey. Okay? Alright, so, yun po nangyari, yung pagpasok ng kasalanan sa mundo. So, bago pa man isilang ang isang bata, alam po natin yan, nasa mother's womb pa lang, yung kamatayan ay nandun na. Nasa atin, ano po? Yun po ipinasa sa atin from one generation to another generation sa mga susunod pang henerasyon. Sabi ng Psalms 51 verse 5, I was brought forth in wickedness. Ako ay isinilang, sabi ni David, ako ay isinilang sa kasamaan. Okay? Sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. Ito po yung MBB. 51 verse 5 ng awit. Ako ay masama na buhat ng isilang. Makasalanan ng ako ay iluwal. So, ganun po yung kalalagayan po natin po, ano? Kaya, yun po yung, again, tinuturo po natin, teach children how to obey. Kasi alam na nila kung paano mag-disobey. Pero hindi po natin tinuturuan mag-disobey. Okay. So, we need to teach them how to obey. Lalo na po yung mga kabataan na magkakapamilya. O even tayo, kailangan, di po ba, nag-obey. So, Romans 5.14, gayunmay, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moses, pati sa mga taong hindi nagkasala, tulad ng pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos. Okay, so yun po yung nangyari. Sa verse 14, 5 ng Romans, na ang naghari, ang ano po yun, yung kamatayan, mula kay Adan hanggang kay Moses.
Okay. So, kung isipin natin, hindi na natin kailangang antayin pa yung 10 Commandments para magkamali. Ibig sabihin, bago pa ibigay yun ng tao ay makasalanan na. Binigay po yung kautusan ng Diyos para ipakita ng Diyos na ang Diyos ay napakabanal. Binigay po ng Diyos ang kanyang standard para ipakita niya na hindi po kayang abutin ng tao ang kanyang kabanalan. Pero hindi po papayag ang Diyos na ang Diyos ay hindi gumawa pa ng paraan para tayo maligtas. Si Jesus po ay binigay ng Diyos sa naging tao para sundin ang lahat ng batas ng Diyos para tayo maligtas. Magkaroon po tayo ng righteousness in our behalf. Amen. Okay, kumbaga isinulat na ng Diyos ang kautusan niya para sa atin, sa isip natin at sa puso natin. Sa Romans 2:15, they show that the essential requirements of the law written in their hearts. Okay, pinapakita ng kanilang mga gawa na nakasulat sa kanilang puso ang panuntunan ng kautusan. So, nakasulat sa kanilang puso, sa ating puso, ang panuntunan ng kautusan. Again, that death reigned from Adam until Moses. Yun po yung mga yung nangyari nung kasalanan niya ni Adan. Again, that death was passed from one generation to another. Okay. Pero again, ito na po yung last part ng ating pong pinag-uusapan. But then also God or Paul is making yung parallel message po niya. Kumbaga, kung si Adan ang naging daan, si Adan, ng kasalanan, pero merong isang ipinadala ang Diyos, yun nga po, na darating at dumating sa katauhan ni Jesus, si Jesucristo. Kung isipin po natin, kung titingnan po natin yung kanilang similarity, sila po ay parehas na naging tao, tama po ba? Pero dahil kay Adan, marami ang nagkaroon ng kamatayan. Pero dahil sa ginawa ni Kristo as a second Adam, ikalawang Adan, okay, nagsumagana naman po yung grasya po ng Diyos. Okay. Alright. So, tingnan po natin yung Romans 5:15. Subalit magkaiba ang dalawang ito dahil walang bayad na kaloob ng Diyos ay hindi katulad ng kasalanan ni Adan. Totoong maraming tao ang namatay dahil sa kasalanan ng isang tao. Kasalanan ni Adan. Ngunit, ito po maganda doon. Para makita po natin sinabi ni Paul sa Roma. Ngunit ang kagandahang loob ng Diyos ay mas dakila. Gayon din ang kanilang walang bayad na kaloob sa maraming tao. Sa pamamagitan ng kagandahang loob ng isang tao, si Jesucristo. Okay. So, yung paliwanag po natin doon is because of Adam, yung transgression po niya, yung pagsuway po niya, marami pong namatay. Okay. Yun nga po, yung entire human race, yung kasalanan pumasok po doon. Pero ito po yung binabanggit niya, much more did the grace of God. Dahil sa grasya po ng Diyos, bilang kanyang kaloob. Okay, kaloob mula sa isang tao. Yung grace of one man, that the second Adam, si Kristo po yun, tinutukoy po doon. Jesus Christ abound to the many. Kumbaga, sumagana, abound to the many. Alam niyo po yung many, yung salitang many, hindi po yung tumutukoy sa entire human race. Pero, yun po yung tumutukoy sa mga taong hinirang, yung mga elect. Okay, sumagana ang grasya ng Diyos sa mga taong kanya. In short. Okay, ito po yung mga tao, yung elect po, ito po yung mga tao na hihilahin po ng Holy Spirit, ng Espiritu ng Diyos, para ipanganak sa kaharian po ng Diyos. Hindi po ba? Okay, naboborn again dahil sa Spirit of God. Doon sa mga taong, of course, sasampalataya naman kay Kristo. So, yun po yung ginawa po ng Diyos. Very interesting naman po. Si Adan ay nasa paradise, right? Pero nag-disobey. Pero si Jesus ay nasa wilderness. Alam po natin yun, di po ba? Pero na-overcome po niya, yung lahat ng mga temptations at nagkaroon po siya ng perfect righteousness for alam niyo po yun, para sa ating righteousness. Yung dating bankrupt tayo, nagkaroon ng righteousness, inilaan para sa ating. Di po ba napakagandang balita po nun, So, yun, nabigo si Adan, pero si Jesus, nagtagumpay po siya, naging triumphant.
as our representative. Kasi hindi po natin kaya, tama po ba? Pero kinaya po ng Diyos sa ngalan po natin. Okay? So, Romans 5:16, and the free gift is not like the result of one man's sin. For the judgment following one trespass brought condemnation, but the free gift following many trespass brought justification. Ito po ang Tagalog. Ang kaloob na ito ay hindi katulad ng ibinunga ng pagsuway ni Adan, sapagkat hatol na kaparusahan, condemnation, ang idinulot matapos na magawa ang isang pagsuway. Isang pagsuway lang po yun. Subalit, ito pong maganda, kaloob na pagpapawalang sala. Again, pagpapawalang sala, yung word na justification, naman ang idinudulot matapos magawa ang maraming pagsuway. Alright? So, pag-isipan po natin yun po, yan. So, yung one act of disobedience, isa lang na disobedience, yun nga po, na-condemn po si Adan. Okay? Yung isang mali lang po niya, lahat po ng tao ay naapektuhan. Babae man, lalaki man. So, doon natin makikita, mga kapatid, yung maunawaan po ba natin kung gaano kabanal ang Diyos? Can you imagine, in just one simple disobedience ni Adan, ay sila po ay na-condemn. Okay? At nadamay po lahat po ng tao. Okay? Yung one disobedience. Kasi nga po yung law ng Diyos, yung batas ng Diyos, pag inay na nalabag po natin, o nalabag, dahil nga po nalabag ni Adan at naipasa sa mga tao, nagde-demand po yan ng condemnation and judgment. Isa lang po yun. Okay? Ay naipasa po yun sa lahat. Kaya lahat po ay i-judge. Lahat po ay haharap sa Diyos. Ay paano po kung walang savior, walang nag-justify dun sa tao, walang nagpawalang sala sa isang tao dahil walang nagpaalam. Pagdating sa pananampalataya kay Kristo, hahatulan po yun. Okay? So, sa verse 16, so pinapakita lang po niya na God is a holy God. Right? So, nag-result po yun ng yung ginawa po ni Kristo, saan? Yun nga po, yung justification. Yung word po na justification, justify, ito po ay isang legal declaration of righteousness of God. Okay? Ipinapahayag po niya yung kanyang katwiran, yung katwiran po ng Diyos, yung justification, dahil po sa ginawa ni Kristo. Sa mga taong iniligtas niya. Sa mga sumasampalataya kay Kristo, yung term po natin, naalala niyo po, sola fide, true faith. Dahil sa ating pananampalataya, we are justified. Okay, napapawalang sala na idinedeclare na righteous in the sight of God because of faith. Sa Latin word, sola fide. Sola fide. Okay, so dun po yun sa mga sumasampalataya kay Kristo. So, gano'n po yung nangyari, ano? Para po bang ganito? Dalawang railroad tracks, dalawang truck na paparating, ano? Na magkasabay, nababangga. Parallel, side by side. Adam, si Christ. Parating po sila, no? Pero nakita po na rin impact po nung ginawa po nung dalawa. One disobedient ni Adan, nag-cause po ng kasalanan, ganun din ang kamatayan sa buong sangkatauhan. Pero mas higit, sabi niya, mas higit yung biyaya at saganang biyaya na inila naman ng ating Panginoong Jesucristo para sa mga sumasampalataya sa Kanya. Sa Romans 5:17, for if because of one man's trespass death reigned through that one man, much more will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness reign in the life through the one man, Jesus Christ. Sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Ngunit, sa pamamagitan din ng isang tao, ang mga taong pinagpala ng sagana at itinuring na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. Amen. So, okay. Nakita po natin yun, ano? That reign through the one. Yung one na sinasabi po doon, yung man is si Adan. Pero, yung higit po na matatanggap po natin mula sa Kanya, hindi kay Adan, kundi mula kay Kristo, is much abundant of grace, ang sinasabi po niya doon. So, ito po yung kaloob na katwiran, yung righteousness, dahil kay Kristo. Kanino? Kay Kristo po natin makakamit. Kasi nga po, si Kristo po ay nabuhay na may pagsunod, ganap na pagsunod sa ating Diyos Ama mula kay Kristo until the very point of His death. Tama po ba? Okay, so nakita niyo po ba yan? Much more, higit pa.
So, yun po yung matatanggap na biyaya mula sa ating Panginoon, yung righteousness. Si Adan, hindi po siya nag-gain ng righteousness. Ano po? Pero kay Kristo, yun po yung matatanggap po natin. Ma-justify po yung kasalanan natin. Why? Hindi po yung ginawa po natin, again, yung ginawa po ni Kristo para sa atin. Okay? Kaya praise God. So, mas higit yung matatanggap natin at natatamo natin kaysa yung mga bagay na nawala mula kay Adan. Yung natanggap natin kay Kristo ay mas higit kaysa mga bagay na nawala kay Adan. Okay? Sa verse 18, ito po yung summation, Ito po yung bottom line na sinasabi po ni Paul sa mga taga-Roma. Therefore, as one trespass led to condemnation for all men, so one act of righteousness leads to justification and life for all men. At kung paano ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat, ang matuwid na ginawa rin ng isang tao, ginawa po ni Kristo, ay nagdudulot ng pagpapawalang sala at buhay sa lahat. Okay? Nagresulta ng paghatol sa lahat ng tao dahil sa ginawa ni Adan. Paghatol, kahatulan. Pero sabi niya, sa second part, yung isang action, yung act of righteousness o yung katwiran na ginawa ni Lord para sa atin ay nagresulta naman ng katwiran o yung word na justification and life to all men. Karoon tayo ng katwiran, naging matuwid at buhay dahil kay Kristo. Okay, nakita niyo po ba yung pagkakaiba doon? Again, when we say the word justification means making righteous in the sight of God. Paano po kung wala si Kristo? Paano po kung hindi niya nakilala si Kristo? Yung effect po nun, napakalahat po na effect. So, kaya po nandun po yung salitang justification. Justification and life or of life to all men. Pero again, specifically, ang ating pong Panginoong Hesus ay hindi po namatay, sa lahat ng humanity, kasi again, meron po siya talagang pinili na para sa kanya. Okay, may mga chosen, yan. Chosen or elect before the foundation of the world. Romans 5:18. For another clarification, ito naman. At kung paano ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat, ang matuwid na ginawa rin ng isang tao ay nagdudulot ng pagpapawalang sala at buhay sa lahat. Yun po yung naging resulta. Okay. Na-realize po ba natin yun? Yung isang disobedience ni Adan ay nagresulta po ng kamatayan. Pero yung ginawa po ni Kristo, na ginawa niyang katwiran ay nagbigay naman ng pag-asa at nagbigay ng buhay. Ginagawa niyang matuwid yung isang tao, or He made those people righteous. So, naisip niyo po ba yan, Sa palagay niyo po, gaano kahalaga ang pagiging masunurin o pagiging obedient ni Jesus para sa atin, para sa iyo, sa ating kaligtasan? Naisip niyo po ba yan? Pagka tinignan natin po iyon, critically important. Okay? Yung kanyang pagsunod ni Jesus, yung buhay niya para sa ating salvation. So, hindi lamang po yung passive obedience niya sa cross. Okay? Na ibinigay niya yung kanyang buhay dun para sa maging ransom para sa marami. Sa John 10:18 ito po. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down, and I have authority to take it up again. This charge I have received from my Father. Wala makakakuha ng aking buhay, sabi ni Jesus, kusa ako itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito, yung buhay niya. Mayroon akong kapangyarihang kunin itong muli. At ang utos na ito ay tinanggap ko mula sa aking Ama. Okay, yun po yung authority niya, may kapangyarihan po siya na ibigay yung kanyang buhay. At may kapangyarihan siya na kunin niya muli yung kanyang buhay. Ito yung kanyang utos na tinanggap niya mula sa kanyang Ama. So, ganun po ka-importante po yung kautusan, yung utos, yung kalooban ng Diyos Ama. Okay. So, hindi po yun basta nag-start lang sa kanyang passive obedience, naggaling po yun sa tinatawag na passion. Yung desire po niya talaga na gawin at sundin yung kanyang Ama. Alright?
Kumbaga, bahagi po ng passion ni Kristo, yung ibigay po niya yung kanyang sariling buhay. So, dinidescribe po natin sa maraming mga verses kanina, yung active obedience of Christ. Active obedience of Christ. Alright, so again, mahalaga po yun para sa account po na ibinigay niya po sa atin. Yung account na righteousness para sa atin. Hindi lamang po yung kanyang buhay, of course, pati rin yung kanyang kamatayan. So, napaka-importante po nun. At pangwakas, pasensya na po kayo, napahaba na po ako, So, ang totoo po noon, nung nagkasala po si Adan sa garden, tayo po ay merong zero account. Okay? Zero accounts. Kumbaga, sa ating spirituality po natin, zero account. Wala po tayong laman. But then, nagbigay po ang Diyos ng commandment. At dahil itong command na ito ay na-disobey ni Adan at ni Eva, of course. So, anong nangyari? Yung zero account na ito, hindi nga po ba binigyan sila ng utos ng Diyos? Sabi niya, do not eat of the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Pero ang point is, nung time na yon, nasa probationary period po ba sila? Kumbaga, sinusubukan po sila ng Diyos. Okay? So, ang punto ay, kung tinupad lang po nila yung utos na yon, yung zero account na yon ay naging positive account. Karoon ng righteousness. Pero nangyari na disobey, yung zero, mga kapatid, kumbaga sa mathematics, yung zero ay naging negative. Okay? So, yun po yung nangyari. Kaya, negative account, negative yung spirituality. From zero, now, naging negative. So, ang totoo, na doon po yung word na spiritual bankruptcy, as in walang laman. At naipasa po yan sa lahat. Okay? Pero, yung negative na yon, sabi nga po kanina, ay ang Diyos ay hindi pumayag na maging negative para sa ating mga sumasampalataya. Alright, kumbaga, ang ginawa po ng Diyos, nung dumating po siya sa lupa, dalawang bagay po yung kanyang ginawa. Okay? Ibalik po yung negative sa zero account, then from zero ay gawin yung positive. Paano po yun? Ito po yun. Nung namatay po si Jesus sa cross, at ibinigay po niya yung kanyang buhay, dumanak po ng dugo sa cross ng Kalbaryo, ay natubos po yung ating kasalanan. Hinugasan niya po yung ating mga kasalanan. Tinanggal po niya yung mantsa ng ating karumihan sa ating buhay. Pati yung ating guilt, yung sense of sins, nating sins, yung kasalanan po natin. Tinanggal po niya yan. So, yung negative ay bumalik po sa zero. Okay? Now, walang zero account po natin sa spirituality po natin na makakapasok sa heaven. Wala po. Kailangan ay positive. Yung account, yung spirituality po natin is there must be positive spirituality or account. So, ang pinopoint out ko po is yung zero, kailangan maging positive. Kaya ang ginawa po niya, yung kanyang active obedience of Christ ay nagresulta ng righteousness. Kaya naging righteous. Okay, so hindi lamang tinanggal ang ating kasalanan, and at the same time, yung righteousness na nag-gain ni Lord nung ayon sa pagsunod niya sa batas ng Diyos, na yung zero account natin ay nilagyan niya po niya ng righteousness. Kaya nagiging righteous po tayo. So, nandun po yung perfect righteousness na ginawa po niya. Hindi lamang po basta maliit na righteousness. So, yung kailangan is na-exceed po yung righteousness na pinakita ng mga scribe at mga Pharisees. Okay. Sabi nga ng 5:48 ng Matthew, kaya maging ganap kayo gaya ng inyong amang nasa langit. Be perfect as your heavenly Father is perfect. So, sino pong nakagawa nun? Ang ating Panginoon. Okay. So, in just one sin may damn your soul forever. Isa lang pong maliit na kasalanan. Pero dahil po sa kamatayan ni Kristo, tinanggal po niya yung kasalanan natin. Okay, nandun po yung kanyang pagsunod. Okay, para makuha po natin, ma-acquire po natin yung righteousness para sa ating account. Ang sinasabi ko pong account, yung spirituality po natin. Okay, so ganun po ang nangyari. Yung kanyang ginawa sa cross, yung negative natin, ginawa niya sa zero. Binalik po niya sa zero account. And then yung ginawa po niya as perfect, obedient Son of God, yung zero is naging positive para sa atin.
Kaya dahil doon, kaya sinecure po niya yung ating salvation para sa heaven. Kaya makakapasok po ng langit. Hindi po sa ginawa natin, kundi yung ginawa po ni Kristo para sa atin. Parehas po yun, yung naging kamatayan ni Jesus at yung naging buhay po ni Jesus para sumunod sa ating Diyos sa mga sumasalangit. Okay, so yun po yung kabuuan ng ating pinag-aralan ngayong gabi. Pero bago po ako magtapos, isang verse na lang po. Sa Habakuk 1:13, napakabanal ng inyong paningin upang masdan ang kasamaan. Hindi niyo matitiis ang mga taong gumagawa ng mali. So again, yung perfect righteousness po ng Lord, ng ating Panginoon, ay ipinakita niya dahil doon, dahil sa perfect obedience niya on our behalf, para sa atin. Amen. Tayo manalangin mga kapatid. Lord, salamat po sa napakayamang biyaya niyo sa amin. Salamat at kung sino man po ang wala pa pong pagtanggap ng totoo sa iyong anak na si Jesus sa kanyang ginawa in His perfect obedience, nawa na-realize po namin kung gaano kahalaga yung pagsunod mo perfectly sa law, sa batas po ng Diyos Ama. Nakita nyo yung buong pusong pagmamahal at pagsunod. Even sa gitna po ng temptation, para magkaroon po kami ng righteousness, because of your righteousness, para mamadala nyo po kami kung saan po kayo nandun ngayon, Panginoon. Kaya Lord, wala po kaming magagawa sa sarili lang po namin. Lahat po ng aming tinanggap at lahat po ng aming mga ginagawa, ito po'y bunga lamang ng pananampalataya namin sa inyo. Kaya Panginoon, ang dalangin namin, patuloy nyo pang palaguin. Karoon kami ng spiritual maturity. Maunawaan po yung plano nyo, kalooban nyo. Yung mga bagay na makakapagpabuti sa spiritual namin, maging sa kapwa namin. To give you the praise and glory. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen.